Good evening po sa ating lahat at ngayon po ay dadako na po tayo sa ating evening devotional na mababasa pa rin sa Sons and Daughters of God, August 31. May pamagat po ito na Dying Thief Accepts Christ as His Savior. Ang atin pong key text ay mababasa sa Luke 23:42. And he said unto Jesus, Lord, remember me when thou comest into thy kingdom. So, ang atin pong devotional ngayong gabi ay tungkol po ito sa isang tao na isang magnanakaw na nakapako sa krus kasama ni Jesus. To the last of his work, Christ is a sin pardoner. At deepest midnight, as the star of Bethlehem was about to sink into oblivion, lo, there shines amid the moral darkness with distinct brightness the faith of a dying sinner as he lays hold upon a dying Savior. So, sabi po dito na kahit po sa pinakahuling oras ng buhay ng isang tao, si Kristo ay patuloy na nagbibigay ng kapatawaran sa kasalanan. At sa pinakamasalimuot na oras, sabi po dito katulad ng panahon ng malapit nang mawala ang bituin ng Bethlehem, makikita pa rin ang malakas na faith, ang malakas na pananampalataya ng isang taong humihingi ng tulong kay Jesus habang siya ay namamatay. So, ipinapakita po dito na ang kapatawaran po ni Kristo ay palaging available kahit sa huling sandali ng buhay ng tao. Such faith may be represented by the 11th hour laborers who receive as much reward as do those who have labored for many hours. The thief asked in faith, in penitence, in contrition. So kahit po yung mga tao na humihingi ng tulong kay Kristo sa huling sandali ng kanilang buhay, katulad ng mga 11th hour laborers, yung mga huling oras na manggagawa, ay makakakuha ng parehong gantimpala tulad ng mga taong matagal na sa gawain, mga matagal na nagtatrabaho para sa Panginoon. So, ipinapakita dito na ang tunay na pananampalataya at pagsisisi ay mahalaga. So, kahit gaano pa ka-late sa buhay, ay bumalik pa rin. Kasi, habang may buhay, may pag-asa. At yung magnanakaw sa cross ay nagpapakita siya ng taos-pusong pananampalataya, pagsisisi, may totoong repentance sa kanyang puso. Kaya, nakatanggap siya ng kapatawaran at gantimpala mula kay Kristo. He asked in earnestness as if he fully realized that Jesus could save him if he would, and the hope in his voice was mingled with anguish as he realized that if he did not, he would be lost, eternally lost. He cast his helpless, dying soul and body on Jesus Christ. So, sabi po dito na ang magnanakaw ay humingi po siya ng tulong kay Jesus ng seryoso. At alam niya na kaya siyang iligtas ni Kristo. At nararamdaman niya ang takot at pag-asa dahil kung hindi po siya iligtas, tiyak na mawawala siya magpakailanman. So, pinagkatiwala po niya ang kanyang sarili na nasa bingit ng kamatayan. Ipinagkatiwala niya ito kay Kristo. He had heard Pilate declare, I find no fault in him. John 19:4. He had marked his godlike bearing and his pitying forgiveness of his tormentors. Among the passers-by, he hears many defending Jesus. So, narinig po ng magnanakaw na sinabi ni Pilato na walang kasalanan si Jesus. At napansin din po niya ang paraan ng pag-uugali ni Jesus na parang Diyos. At ang kanyang pagpapasensya at pagpapatawad sa mga nang-aapi sa kanya. So nakita rin po niya na maraming tao sa paligid ang nagtatanggol kay Jesus. He hears them repeat his words and tell of his works.
The conviction comes to him that this is the Christ. When condemned for his crime, the thief had become hopeless and despairing, but strange, tender thoughts now spring up. Habang nakikinig ang magnanakaw sa mga tao na nagsasalita tungkol kay Jesus, naisip niya na si Jesus nga ang tunay na Kristo. Kahit noong siya ay natulan at nawala ng pag-asa, natagpuan niya ang bagong pag-asa at magandang pananaw dahil sa kanyang bagong pag-unawa sa pagkakakilala kay Jesus. He calls to mind all he has heard of Jesus. He has heard the words of those who believed in Jesus and followed him weeping. The Holy Spirit illuminates his mind, and little by little the chain of evidence is joined together. So iniisip po ng magnanakaw ang lahat ng narinig niya tungkol kay Jesus. Narinig po niya ang mga taong umiiyak habang sinasabi ang tungkol kay Jesus, at doon unti-unting nabubuksan ang kanyang isipan sa tulong ng banal na espiritu, at unti-unti din po niyang naiintindihan ang mga patunay na nagpapakita na si Jesus nga ang Kristo. In Jesus, bruised, mocked, and hanging upon the cross, he sees the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Hope is mingled with anguish in his voice as the helpless, dying soul cast himself upon a dying Savior. Quickly the answer came. At nakita po ng magnanakaw na kahit si Jesus ay sugatan, nilait at nakapako sa krus, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. At ang magnanakaw po ay may halong pag-asa at sakit sa kanyang boses habang ipinagkatiwala niya ang kanyang sarili kay Jesus na nasa parehong kalagayan ng pagkamatay. At agad niya pong nakuha ang sagot ng kailangan niya mula kay Jesus. So, ano po kaya yung sagot? Soft and melodious the tone, full of love, compassion, and power the words. Verily I say unto thee today, thou shalt be with me in paradise. To the penitent thief came the perfect peace of acceptance with God. Malumanay po at puno ng pagmamahal, habag at kapangyarihan ang mga salitang sinabi ni Jesus na makakasama niya ang magnanakaw sa paraiso sa araw na yun. At dahil dito, ang magnanakaw na nagsisi sa kanyang mga kasalanan ay nakaramdam siya ng ganap na kapayapaan at pagtanggap mula sa Diyos. So, dito po nagtatapos ang ating devotional at isinaad po na kahit sa pinakahuling oras ng buhay ay may pagkakataon pa rin para sa kapatawaran at kaligtasan kung tayo ay taos-pusong magsisisi at humingi ng tulong kay Jesus. Ipinapakita din po dito na ang tunay na pananampalataya at pagsisisi ay mahalaga para sa Diyos. Ang pagmamahal at kapatawaran ni Jesus ay laging bukas para sa lahat, kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Sa kabila ng ating mga pagkakamali, palaging may pag-asa para sa bagong simula at kapayapaan sa Diyos. Dahil siya po ay laging handang magpatawad anuman ang ating mga pagkakamali, basta tayo ay magbabalik loob sa Kanya ng may tunay na pananampalataya at pagsisisi. So, ayan lang po ang aking maibahagi ngayong gabi. God bless po sa ating lahat.